Isang buwan ka nang nagbabalik kalindog program at patuloy ka sa iyong healthy journey. Pero nitong huling beses kang nagtimbang base sa iyong BMI, overweight ka pa din. Pero pansin mo, lumawag ang iyong mga damit. Ano ang dahilan nito? Bakit nagkakaganyan? Is it good or bad? O sira lamang ba yung timbangan mo? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang ating mga timbang ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Meron diyang water weight, muscle mass, bone mass, at fat mass. Sa lahat ng mga nabanggit natin, ang pinakagusto nating matanggal dyan ay syempre yung fat mass at syempre gusto po nating mas mag-gain pa tayo ng muscle. Sagutin po natin ang tanong sa lead-in natin kanina. Bakit ganon? Overweight ka pa rin sa BMI. Ang BMI or yung body mass index ay isang tool na nagtitingin ng ating nutritional status base lamang po sa ating timbang at sa ating height. Isa itong very rudimentary tool na ginagamit natin pero sa katotohanan, wala pong sinasabi ang BMI tungkol sa kung gaano karami ang ating muscle mass o ang ating fat mass sa ating timbang. Kaya kung papansinin po ninyo, merong mga taong on the heavier side pero nakasentro ang kanilang timbang sa tiyan. At meron din namang mga taong maskulado pero halos pareho lamang din po ang timbang nila doon sa isang grupo. Ito ay dahil magkaiba sila ng body composition. Ang isa ay mas marami ang fat mass habang isa naman ay mas marami ang kanilang lean muscle mass. Merong mga tool na ginagamit dyan para malaman kung kamusta ang inyong mga body composition. Kapag ka po kayo ay nagpupunta sa gym, nagwo-workout kayo, kumakain ng balancing diet na ayon po sa ating goals, pwede pong nababawasan tayo ng fat mass pero nagigain naman tayo ng muscle mass. Kaya yung BMI, halos same lamang interpretation pero kapag titingnan po sa body composition, favorable ang ating resulta. Again, ang ating pong goal ay hindi lamang po basta mag-lose ng weight. Kadalasan dyan po nagkakaroon ng frustration ang mga tao sa kanilang health journey. Hindi lamang po sa numerong makikita ninyo sa scale ang dapat tinitingnan ninyo, pero dapat tingnan nyo rin ang mga nangyayari sa katawan ninyo at sa mga pagkatao ninyo. Ask yourself, are you gaining more muscle and losing fat? Ito kasi ang goal natin talaga para makaiwas sa mga sakit na nakukuha natin sa uri ng pamumuhay tulad ng diabetes at hypertension at iba pa. Next, sa tingin po ba ninyo mas nagkakaroon kayo ng pagbabago sa choices ninyo sa pagkain? Mas nagiging mindful ba kayo sa pagpili ng kinakain ninyo? Mas nakokontrol nyo ba ngayon ang appetite ninyo? Dahil hindi lamang po basta-basta sa scale dapat nakatingin o nakatuon ang ating mga atensyon, bagkus pati na rin sa mga nangyayaring pagbabago sa mga uri ng ating pamumuhay. Tandaan, the goal of weight loss is to be healthier and being mindful of what you eat or being more mindful of what you eat. Kaya kung ganyan ang nangyayari sa inyo, nagtatry mag-lose ng weight, walang nakikitang pagbabago sa timbang lamang, pero mas lumuluwag yung mga damit ninyo, pakiramdam po ninyo mas gumagaan kayo, mas nakakahinga kayo ng maluwag at nakikita nyo na yung cuts ninyo, huwag mag-alala. You are on the right track kaya ipagpatuloy mo lamang yan. At yun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang talagang nagkakasakit kayo. Kaya naman, naririto pa rin po ako, nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!